Secretary Vince Dizon sinunog daw ang ibang files ni Yuse Cabral. Nako! Nako! At eto, Martin Romualdez at Saldico magkasama. Parang kalokohan to ah. Panoorin na rin ho natin itong pagsasampa ng files nila Senator Villanueva at former Senator Bong Revilla. Papatungkol nga ho dito sa maanumalyang flood control. Pero ito yung talagang mismong main topic natin. Itong pasabog ni Amy Marcos. Na etong si Vince Dizon daw ay siya mismo ang nagtatago or sumisira ng mga ebidensya ng mga files ni Yuse Cabral para mapagtakpan or mabisto kung sino talaga ang mastermind or ebidensya laban sa mastermind sa issue ng 2025 national budget or flood control scam. Malupit. Mamaya papanoorin natin yan. Ay, syempre, as usual, dito muna tayo sa mga nakakagagu na mga balita. Kagaya lamang ho nito, na yan. Overthink lang kayo. Masyado, ayan, okay pala. Tahimik na kayo. Pero may dalang extra hangin. Kamakailan lang po ay nabalita itong si Remulla na na-hospital nga daw. Sayang. Tapos nag-viral naman itong picture na to. Hindi ko alam kung ito ay legit or edit lang. Kita kasi doon sa video na may oxygen katabi. Etong si Remulla. Ibig sabihin parang masasabing totoo pala talaga yung pagkaka-hospital niya. Ayan o, kitang-kita o, nasa tabi ng kanyang kapatid. Oy, best friend na yung magkapatid ha. Mortal na magkaaway ito ha. Itong magkapatid na Remulla. Ngayon best friend na sila ha. Ngayon talaga mga garapata ni Marcos nagkakaisa. Oo, ewan ko lang kung edited tong tong picture na to ha. Kasi kitang-kita naman na tawag dito na yung ni Remulla may oxygen pang baon. Dati ang binabaon Ang binabaon dati baon, pagkain, tinapay, biskwit. Ngayon pati oxygen. Ang galing. At ito ang pinakamalupit. Sabi ni Sir Jason nagka-phobia sa skandal no cellphone policy sa Malacanang, Manila, Philippines. Aba. May na dun pala ngayon? May no cellphone policy na? Ba't tayo nilang mabidyoan? Totoo ba to? Sir Jason sana no cellphone na dun dyan sa Malacanang. Aba, ayos yan kung no cellphone na sa Malacanang ha. Oo, baka nga naman biglang mag-hit-hitan dun, makita Baka may biglang makapag-picture, maipost. May CCTV ba sa loob ng Malacanang? May CCTV ba dun? Ang sarap sigurong i-rewind nun pag naging presidente na si Ang sarap sigurong panoorin nun mga CCTV dun pag nakaupo na si VP Sara Duterte, no? Ang dami siguro natin makikita dun. Tapos makikita natin, no? Si Ma'am Shitars, tsaka si nagbebembangan yak. Alam niyo yung nilabas ng nasa ibang bansang vlogger, yung kalbo, nakalimutan ko pangalan niya. Nilabas niya yung picture, tsaka si Maharlika nilabas niya yung picture ni Ma'am Shitars. Tangnan na, hindi ko kinontent kasi hindi ko kaya. Ang sagwa! Legit ba yun guys? Legit ba? I-comment nyo nga dyan. Legit ba yung picture ni Ma'am Shitars na naka-bold siya? Naka-chamberlo yung kanyang yung kanyang pawikan. Ha? Nakabuyang-yang yung kanyang pawikan. Totoo ba yun? Legit ba yun? Hindi ko kino-content kasi bukod sa nasasagwaan ako, wala rin ako ibang masasabi doon kundi iyak.
Yak! Hindi naman mo sa panglalait pero syempre, ayoko din ho ng ganun no. So hindi ko siya kino-content. Di rin ako ngayon lang, nagbigay lang ako reaction. Pero dito sa no policy na pagsi-cellphone sa Malacanang, baka nagka-phobia nga dahil doon sa scandal. Bawal na cellphone sa Malacanang ha. O dapat bawal din addict. Para lahat na, di ba? O hindi ako nagsabi nito. Galing to kay Sir Jason ha. Sa aking katukayo na isa sa mga pinakamalulupit na legendary anchor. Jason Okay? Dito naman tayo. Ayan na. Adyong pumalag sa umanong 2 million bonus na ibinulgar ni Congressman Libiste. Hindi lahat ng kongresista ay kasing yaman ni Libiste o kayang patakbuhin ang distrito nang walang suporta mula sa Kamara. So ibig sabihin, Adyong, inamin mo din talaga na kaya hindi nyo binibigyan ng tawag dito, kaya hindi nabibigyan ng pondo etong distrito ni Congressman Libiste dahil alam nyo yung kaaway nyo siya or kalaban nyo siya. So inamin niya rin pala. So inamin pala ni Adyong na wala talagang walang budget na ibinibigay kay Congressman Libiste. So para saan kayo diyan? Para saan kayo diyan? Anong meron kayo diyan? 'Di ba? Una-una, kung bibigyan niyo man ng pondo si Congressman Libiste para doon sa kanyang distrito, taong bayan naman makikinabang nun. Pero ba't ayaw nyo ibigay? Aber? Ano sinabi niya wala do suporta galing sa Kamara ang distrito ni Congressman Libiste. Kasi nga, alam naman na natin na kung bakit, di ba? At obvious naman na hindi nila gusto ang pag-uugali ni Congressman Libiste. Dahil nga nabubulgar sila, di ba? Ganyan ang kalakaran ngayon. Pag hindi ka nila kaalyado, isa ka sa bumubuking sa kanila, yari ka. Bukod sa yayariin ka, yari din yung distrito mo. Hindi ka bibigyan ng pondo, diba? Pero kung si Congressman Libiste pumirma to sa impeachment, or ewan ko lang kung pumirma ba to sa impeachment ni Bibi Sara. Pero kung si Congressman Libiste hanggang ngayon tahimik pa rin, automatic may pondo to. Diba? Ganyan naman kalakaran sa Congress Adyos, Adyong. Kaya mo, Adyong, magkakaroon ka rin ng hindi ka na makakabalik sa Congress. Eto, dapat baguhin ng US ang kaso laban kay Maduro. Okay, yung Maduro pala, apelido niya pala yun. Kasi may nakita ako, Maduro. Si Maduro daw, si Marcos Mandurugas. Mula sa illegal possession of firearms tungo sa illegal possession ng 300 bilyong barrels ng langis. Dapat baguhin ng US ang kaso laban. Dapat sa mga ganyan, firing squad agad. Tsaka shoutout sa'yo, Trump baka pwede mo silip-silipin nyo sa amin. Ha? Hoy, pero eto yung mga makakaliwa nagpapanik. May kautusan daw galing sa taas na ibinaba sa mga politikong makakaliwa na mag-rally. At talaga nangyayari ngayon. Nag-rally sila at ang panawagan nila ay magkaroon ng hustisya laban sa pagdakip ni Trump dito sa presidente ng Venezuela. So sa isip-isip ko, anong pakialam nyo doon sa pagdakip ni Trump sa presidente ng Venezuela na si Maduro? Parang sinasabi nyo ba sa amin na natatakot kayo na gawin ni Trump kay Marcos Jr. yan? Ay nako! Ganun ba? Parang natatakot kayo Pina-action agad kayo sa kalsada. Ganyan, may nakita akong video na na nag-rally sila. Ito, pakita ko sa inyo
Mga mga nag-rally sila sa kalsada. O yan oh. O yan, o kitang-kita niyo yan oh. O ang nakalagay sa placard nila, ang nakalagay sa tarpaulin, Stop War on Venezuela. Yan oh. O di ba mga makakaliwa yan ng mga congressman? Nandiyan pa si Franz Castro Lipad. Oh. So baka totoo nga yung bali-balita na nag-utos ang itaas na, oy, ano nyo, magwelga kayo. Baka mamaya ako na yung ipadukot ni Trump. Pero ang masama dyan ito. Mamaya papakita ko sa inyo. Ha? Mamaya papakita ko sa inyo. At ito na nga. Tuluyan ng kinarma si Imelda Papin. Taka na, dati akala ko singer lang to si Ma'am Imelda Papin. Ano din pala, judge din pala ng ICC. Kumukha no? Alaga, ay shoutout kay Ma'am Imelda Papin. Joke lang po. Hindi po imposible na anytime now, ang mga Roso naman ay kikidnapin ng mga judge ng ICC. Ano to? Na mga Roso naman ay kikidnapin ng mga judge ng ICC. Dahil nga po, pinatunayan ng Amerikano ngayon na ang pinakamalakas na bansa sa buong daigdig, wala siyang pakialam sa batas. Sabi ni Attorney Harry Roque. Hindi ako pamilyar sa Roso, pero eto nga, ang sabi dito ay hindi imposible na kahit anong oras ay pwedeng kidnapin ng mga Roso na kidnapin ang mga judge ng ICC. Hindi pala, sorry. So, yun nga ito ay isang karma kasi sa tutusin dapat stop na yung ICC na yan. Ito ulitin ko wala na dapat yung ICC na yan. Kasi wala naman silang wala naman sila diyang wala na silang tag dito, nalilitis dyan. Alam nyo kung bakit may ICC pa hanggang ngayon? Dahil kay Pangulong Duterte. At hindi dahil din kay Pangulong Duterte, dahil kay Marcos Jr. Dahil kung hindi binigay ni Marcos Jr. si Pangulong Duterte sa ICC, yung ICC na yan ay wala na yun ngayon. At marami na ring mga leader sa iba't ibang bansa na ayaw dyan sa ICC na yan. Kaya nga baka nga etong sinasabi ni Atty. Harry Roque na kidnapin etong mga judge ng ICC, putang ina nyo, karma nyo na yan. Pero kung ako kay Trump at kay Putin, dapat aksyonan na nila ng maaga. 'Di ba? Aksyonan na nila ng maaga yung tawag dito, yung kung ano man dapat ihatol diyan sa mga judge ng ICC na yan. Wala namang pakinabang sa mundo yan eh. Kasi ito sa totoosin nakakabastos yan. Biruin mo, ang laking, katulad ng ginawa nila sa Pilipinas, ang laking pangbabastos yan sa justice system natin. Kahit papano umaandar yung justice system sa Pilipinas, pero binastos ng ICC, binastos ni Marcos yun. Na mas gugustuhin niyang ilitisin ang isang Pilipino sa ICC kaysa sa sarili niyang bansa. Si Pangulong Duterte never naman nagsalita yan na wag niyo akong kasuhan. Never nagsalita yan na hindi ako haharap sa mga kasong isasampa sa akin. Diba hinahamon niya pa, kasuhan niyo ako. Haharap ako sa Korte Suprema natin. Hindi ako haharap sa Korte Suprema ng ibang bansa. 'Di ba? So 'yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte noon. Kaya nga yung ginawa ni Marcos Jr. ay malaking pangbabastos yan sa justice system natin dito sa bansang Pilipinas. Imelda Papins, good luck. At eto na nga. Hinahon ng US si Pres Maduro sa Venezuela dahil sa quote at korupsyon. Hindi tuloy ako mapalagay para kay Pres Marcos Jr. Nag-aalala ka ba kayo? Nag-aalala ako rin, nag-aalala rin ako kay Pangulong Marcos. Nag-aalala din ako sa kalagayan niya. Kasi baka mamaya siya yung sumunod kay Maduro.
'Di ba? Kaya kami ni Sir Jason sa nag-aalala kami kay Marcos Jr. Kasi baka mamaya ay biglang magulat tayo, Maduro. Si Maduro, isusunod naman si Madugas. Mandurugas. Na si Marcos. Ha? Pero abang-abang tayo, alam nyo, may panggulat naman dyan eh. Ang kaso, may masaklap na plano ang palasyo. Mamaya papakita ko sa inyo. No, mamaya, eto na naman si Dilima. Ano sinasabi ni Dilima? Dilima, tinukoy ang epekto ng aggression ng Amerika sa Venezuela sa laban ng Pilipinas versus WPS. Bilang kaalyado ng Estados Unidos, inilagay nito ang Pilipinas sa alanganin kung saan humina ang ating moral na paninindigan. Sa pagprotesta, pagkondena, pagtutol, at pakikipaglaban sa alegasyon ng China sa West Philippine Sea. Anong kunik? Alam mo, Dinima, kung wala kang maganda sasabihin, matulog ka na lang, girl. Girl, sleep. Sit down. Rule. Ginawang aso ba? Tanginan to si Dilima. Basta lang may masabi lang yun, no? Diba? May masabi lang tong hindot na to. Ewan ko sa'yo, girl. Nanay ka ba ni Franz Castro? Oh, speaking of Franz Castro. Speaking of Claire, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito Sorry yan. Etong sinasabi ko sa inyo, napakadelikado nito. Ako gusto ko din na mangyari kay Marcos Jr. yung nangyari kay Maduro, presidente ng Venezuela. Kaso ito ang maitim na plano ng palasyo. Babasahin natin Ayan. Kung sakaling dakpin rin si PBBM ng US militar ni Donald Trump, nakahanda naman ang mga kapulisan sa Maynila para humarang. Tanginang yun. Shoutout po sa mga kapulisan natin. Utangin na, kayo ang gagawing sangkalan. Kayo yung ipanghaharang sa US militar kung sakali. Gusto niyo yun? Gusto niyo yun? Hindi ko po tinutulig sa mga kapulisan natin Ang punto ko dito, nag-aalala ako sa kanila. Biruin nyo, kung totoo man tong sinabi ni Auntie Claire na to, kung totoo man kung totoo man to, puta na. Gagawin kayong sangkalan, gagawin kayong tigapagtanggol ng isang adik. Bakit ko ba nasabing adik si Marcos? Sabi ng kapatid niya, di ba? Oh. Tapos ang gagawin niya, nakahanda naman ang mga kapulisan sa Maynila para humarang. So, ibig sabihin, yung mga kapulisan sa Maynila, isasakripisyo yung buhay para kay Marcos Jr. Paalala lang po sa mga kapulisan. Iniligay po kayo, nagkaroon po ng kapulisan sa bansa natin at mga sundalo, hindi dahil sa presidente, kundi sa taong bayan ho kayo. Hindi porket may presidente at kukunin ng ibang bansa, mas maganda nga yan para maranasan niya yung ginawa niya kay Pangulong Duterte. Pero ito lang, ang concern ko lang ho dito, hindi naman papayag ang US militar kung nahaharang-harang kayo dyan. Hindi ko rin naman hindi ko naman po minamalit ang mga kapulisan natin. Kaso, syempre, nag-aalala ako sa kalagayan nila. Baka magkaroon ng patayan, syempre. Kung maaari, mga kapulisan, kayo na yung mag-isip-isip. Diba? Buhay niyo yung iaalay nyo. Para lang protektahan yung presidente. At eto pa, ang nangyari pa dyan, ang magiging dahilan is corruption at pagiging drug addict. Mismong kapatid na ni Marcos Jr., ating niya mismo, ang nagsasabing sumisingot si BBM. 'Di ba? At obvious naman ngayon ang nangyayaring korupsyon. Kaya ako sa inyo mag-isip-isip po kayo kung gagawin nyo na, kasi sa tono ng pananalita ni Auntie Claire, kung totoo man to, kayo yung gagawing sangkalan, mahirap po yan.
Grabe, no? Tindi nila. O, dito pa. O, eto na. O, paldo, paldo! Paldo! Paldo, guys, paldo. 6.793 trillion national budget for 2026. O, dito daw yan mapupunta lahat, ha? Iisip ko na naman ako. Dito daw mapupunta lahat yan. 1 trillion education. 448.125 billion sa health. Health, ha? Sa kalusugan. 297.102 billion sa agriculture. 270.189 billion sa social service. At merong 15.33 billion disaster rehabilitation and reconstruction. Ang tanong. Mapupunta kaya dyan sa mga yan? Kaya nagtanong dyan. Sang sureball ba na mapupunta lahat yan doon? Tsaka ito etong health na to, medyo kabado ako dito sa dalawang to. Education tsaka sa health. Dito tayo, etong dalawang to. Dito sa agriculture, medyo okay. Hindi rin pala. Oo, wala din pala. Sa laki ng pera to, posibleng hindi sila manlula dito. Nung 2025 nga di ba? Naghakot sila na naghakot. What if pa dito sa 2026? Eto na yung panibagong bantayan natin. 'Di ba? Ang masama dito, utangin na sigaw si Marcos na maraming makukulong. Papanagutin natin sila lahat. Utangin na hanggang ngayon hindi pa rin tapos yung 2025 issue. Nagkaroon na naman ng 2026 national budget. Ang galing. Kupal ka talaga, bossing. Kupal ka ba, boss? Ito. Sabi ni Auntie Claire ulit. Ang nasabing event ay naka-livestream at napapanood ng lahat ng sabay-sabay. Kaya wala naman pong magiging issue tungkol sa transparency nito. Ang sakit mo sa bangs, Auntie Claire. Porket naka-live, walang issue sa transparency. Di nga, totoo. O baka nagpapatawa ka lang. Totoo ba yan? Totoo ba? Totoo? Walang mangyayari sa sasabi mo yan, ha? So, ganito lang, Auntie Claire. Kapag meron nangyaring corruption sa 2026 at hindi yan malabo, ikaw naman dapat ang makulong. Ha? Abangan namin yan. Eto na, ang isa pang paldo. Ang daming pang biling pulburon, puta. 4.5 billion Intel at confidential funds sa 2026 ni Marcos Jr. Ayon kay S. Ralph Recto, hindi nabawasan ng confidential fund at Intel fund ng Office of the Vice President sa kabila ng panawagan ng publiko na bawasan ang mga secret funds. Ang galing. Walang bawas, no? Walang bawas, no? Oo, butang ina. Paano mababawasan? Kasi una-una, ang Intel fund at ng confidential fund ay ginagamit ho yan sa mga terorista. Yan, katulad ng mga makakaliwa. Yung CPP-NPA, diba? Yung mga CPP-NPA, yung mga yung mga pinagagamitang kadalasan ng confidential fund na to. At kung paano makakuha ng mga source na yung isang politiko ay grabe kung magnakaw sa kaban ng bayan. Dito kinukuha yan. So bakit hindi nababawasan? Ganito yan. Tropa ni Marcos Jr. ang mga NPA ngayon. Obvious naman, di ba? Pangalawa, si Marcos Jr. ang itinuturong mastermind sa
pagkawat ngayon or pag nanakaw ngayon. So talagang hindi mababawasan yung confidential fund niya. Hindi talaga. Oo, totoo yun. Never talaga mababawasan yan. Hindi talaga mababawasan yan. Ikaw ba naman, putang ina? Ikaw yung leader? Ikaw yung leader ng nakawan? Ano, papaimbestigahan mo sarili mo? O katulad na lang yan, halimbawa, for example, yung laptop scam ni Romualdez. Saan ginamit ni Vice President Sara Duterte yung confidential fund niya, 'di ba? Para matukoy yung laptop scam ni Martin Romualdez tuloy. Ni Saldico, 'di ba? Oh. So doon kasi talaga ginagamit yan lalo na sa mga banta sa gobyerno. Yung banta sa gobyerno, corruption. Siya mismo. Isa pang banta sa gobyerno yung mga terorista. Yan, katulad ng mga NPA. Paano magkakaroon ng banta sa gobyerno? Tropa mismo ng presidente, yung mga NPA. So wala. Diba? Nga. Kaya ganun yun. Kaya paldo na naman. Putang na, daming pambiling pulburon. Ganun naman yun. Ano yung sinabi niya sa mga bata? Hello children ba yun? Hello children. Hello children. Ganun yun. Putang ina, sabi ko naka-point 10. Diba? Manood niyo yan? Manood mo yan? Yung sabi niyang hello children. Ano no? Mga ganun pa oh. Puta na, dati pangalang ang gumagalaw, ngayon pati mata na. Ayop na yan. Tawa ko na tawa doon sa video yun, grabe. Sabi ko, puta na, dati pangalang ngayon nag-upgrade ka na, pati mata mo na. Upgraded? Ganun. Sumusunod din pala sa sa pag-upgrade ng bansa ang ang side effect ng pagiging addict. Wow, ganun yun. Dati ganun lang, di ba? Ganun lang yun pa. Puta na, patay yung mata ngayon eh. Mga ganun, no? Patay tayo dyan. Paldo na naman si Marcos, no? Eto, isa pang paldo. Malinis yung budget. Pero gusto ni PBBM mas malinis. Ang galing! Tito Soto, simula ng mga pangarap. Ang ina, Tito Sen, paano kita pagtatanggol? Alam mo, kahit hanggang ngayon, Tito Soto, shoutout sa'yo. Naghahanap pa rin ako ng butas na para may pagtanggol kita. Kasi malapit ka sa puso ko. Alam mo naman, matagal tayong magkasama sa TBJ Dependent, di ba? Katabi kitang umupo, nag-uusap tayo, pinakitaan pa kita ng video ni Madam Alan Kay nung nadapa siya, di ba? Nag-uusap pa tayo sa Viber noon. Kaso ngayon, Tito Sen, hindi ko talaga alam kung paano kita mapagtanggol. Ay, tanong gawin, hanap ko butas para pagtanggol ko, hindi ko magawa. Paano ko ba naman kita ipagtatanggol kung ganito? Paano mo masisure na malinis? Porket pinirmahan ni Marcos Jr., malinis agad. Siya nga yung nangano ng corruption ngayon, tapos malinis agad. Siya, Tito Soto, ba't ka nang kaganyan? Di ka naman ganyan dati. Yan sure daw si Tito Soto na malinis daw yung tapos gusto pa daw linisin. Hindi kasi baka double meaning tong sinasabi ni Tito Sen.
Baka double meaning to. Baka sinasabi niyang mas lilinisin pa, baka lilinisin yung kaban ng bayan. Baka ganun. Baka ganun yung ibig sabihin ni Tito Soto. Mas kung nakaraan may natira, baka ngayon mas lilinisin pa ni Marcos Jr. yung pera natin, ano? Nubo na naman tayo, buisit. Ang hirap magmababa ng boses eh. Kaya inubo tuloy ulit ako. So panoorin muna natin to para tuloy-tuloy yung pag-ubo ko. Ano yan? Wala. Ay! Ubo pa more. Ito, panoorin muna natin to. Now, I want to move on to the DPWH budget. The president has been proud to say, of course, that there is no flood control in the 2026 budget. But the PCIJ came out with a report that said pork actually accounts for 2/3 of the proposed 2026 DPWH budget. 2/3 of the DPWH budget, they claim, is actually pork. Okay, pag-usapan natin kasi bumaba actually ang DPWH budget. But is this a better budget? Is this a more functional budget for the DPWH? I'm not aware of the PCIJ report that you're referring to. There are quite a few, ano. Pero sa akin, nung umpisa, di ba kinaltasan ng 255 billion ang DPWH? Nung umpisa, ayun ang marching order. At ang matinding sinabi, tanggalin lahat ng flood control and also halve all the unit costs of materials and quantities. So, ang nangyari, we took out the 255 billion, but Secretary Dizon changed his mind. Ano ba yun? And clearly, first of all, I'm not against flood control. I am against Corakot flood control. Yan talaga hindi pwede. Because we need... Yes, we need flood control. Yeah. Pero yung matinong flood control, katulad nga nung foreign assisted na pumping station ng Metro Manila, konting ulan bumabaha na sa Metro Manila. Alam naman natin yun. So, why are we banning all that? That's madness. Ang dapat i-ban at i-prosecute yung mga nangurakot. Ikalawa, itong sinabi kasi ni Secretary Dizon na lahat ng DPWH ay corrupt at siya daw ay makakapaghati ng lahat ng unit cost. Napakamot ako ng ulo because we all know that prices are rising hugely and quickly. And where this halving, for example, of steel, of cement, all the materials necessary is curious. Siyempre may overprice, may overdesign para i-justify yung mga kickback. But having said that, 50% across the board is huge, particularly, for example, for bridges. Yung mga tulay natin, siyempre puro bakal yan. Paano mo titipirin yan? Ang takot mo lang. So, how would you describe it now? Because I know you haven't seen this particular report, but the PCIJ claims that 400 billion pesos of the total DPWH budget is in what they describe as allocables. Kumbaga, naka-port siya. Proponents are legislators suggesting certain projects in their districts. Yes, that's correct. Eto nga, ang problema dyan, there's something called the NEP, the original budget submitted by the President, where he states all his flagship, landmark, important, big projects, very frequently with foreign grants, foreign loans, and other commitments. Parating may ganun, yung President's budget, yung NEP. Pagkatapos nun, eto na, magbibigayan na kami ng request, which is okay, kasi talaga naman yan ang trabaho mo as a district representative.
Okay. You're supposed to collate everyone's request. Lahat naman nagre-request. Mayor, governor, congressman. Ako, ang dami-daming request sa akin. Totoo naman Dahil yun. akala ako yung kapatid at malakas. Hindi lang nila alam ako yung kontrabida. Kaya eto nga. Marami kaming request. Ine-endorse lang namin sa Public Works. Bahala Masaya na sila ka? mag-decide. Ang Happy si problema, Amy, no? nagiging pag-aari ng distrito ang mga project na iba. Ito ang hindi tama. Kung bakit nagiging pag-aari at nagiging allocable. Yeah. Yung allocable, yung dinagdag nila. Yung president budget, ginagawa na rin nilang allocable. Ibig sabihin, kaya nilang tirahin at hihingi ng komisyon, pagkatapos pipiliin yung contractor, tapos kung ano-anong gagawin sa implementation sa mga barangay na type nila. So this is the real issue that the district engineers have Grabe, become pawns. They're absolutely terrified in many cases of certain congressmen who, as we know, are very large public works contractors. So yan ang problema natin dahil naging pag-aari ng bawat distrito. Tapos ngayon, mainit tayo sa public works, pero kung kausapin mo naman yung public works, to a certain degree, nagsasabi naman sila ng totoo pag sinabi nila na pag-utusan lang po ako. Lahat sila na pag-utusan lamang. Ganun lahat ang dahilan. On a certain level, totoo naman na pag-utusan sila at yung mga contractor. Okay, Senator Marcos, naibalik po ba sa DPWH budget yung request ni Secretary Vince Dizon to reinstate Yan na. the 250 billion? Was that what he was requesting, 250? Yes, he wanted to put it back, and a certain amount was restored, and what was not restored was put here and there. So, ito nga, that's what I mean by a sneaky budget. At yan ang ibig ko sabihin ng pork giniling, kasi napunta sa iba't iba, at alam naman natin yan. Okay. Now, would you describe this budget after seeing it? Because we're talking about the last 2 years of this administration, of President Marcos Jr., and people are still looking for a legacy project. Duterte had build, and when Marcos Jr. came in, he said it would be BBM, build better, more. Now, let's be objective. Is this a budget that would reflect a build better, more? That when President Marcos Jr. leaves office, he actually has something to show for, something solid. Does this budget reflect that? Yun na nga ang aking problema, that this is not a developmental budget. There are no investments to the future. It's very much a political election year budget, which mystifies me because there's no national election upcoming. What the heck is this for? That's my question. I am totally perplexed by what's going on. I understand that there's a very draconian timeline already established that by January 15, as I said earlier, 3 senators and 3 congressmen are going to be charged. Thereafter, February 1, the ICI will be disbanded. Kung sabagay, nag-resign na sila. Wala pang lumalabas na ulat na maliwanag at sangkatutak na listahan, turuan at pagdi-deny ang naabutan natin. And thereafter, February 6 is the magic date. Gawain ng kapatid mo yun. That allows a new impeachment to be filed. As a matter of fact, many of the lower house's representatives have come to us, have been asking the advice and counsel of the senators regarding the change of leadership, because there is a sense that the speaker may be too kind, may be too soft, and that Boji may be unable to generate the votes necessary for an impeachment. All right. So let's start with that right now. No, the flood control hearings. The administration has promised na may makukulong na big fish by December 15. They gave that date and nothing happened. People were disappointed. And number 2, among the names mentioned, you have former House Speaker Martin Romualdez, who, of course, Senator Ping Lacson said the original sin starts really with the pork coming from the lower house insertions that are made. But you don't have former Speaker Martin Romualdez in any of the names that are mentioned really for cases to be filed. I want to ask first your point of view on that.
What do you think of former Speaker Martin Romualdez? Do you think charges will actually be filed against him, or is this administration out to protect him? Well, it seems apparent. Ang sabi mo, dinideny nila o hindi linilista si Martin, yung aking pinsang buo, nakakaloka talaga, si Bonjing. Si Bonjing, hindi naman binabanggit. In addition to that, aside from the fact that they're somehow forgetting his name, there have also been very fervid denials that there is any direct link daw. Wala raw koneksyon. Napapakamot na naman ako ng ulo sa mga statement ng mga Rimulya. In-interview mo, nakinig naman ako. Sabi ko nga, talaga naman guilty as sin naman, nagmula naman talaga dyan. So I'm wondering why this is occurring. Either two things could happen. I was thinking that perhaps after Saldico, he would be charged, but evidently that's not the case, when in fact that should have been. And thereafter, ija-jogging na lang yung kaso. Alam na natin yan, di ba? Ipopostpone ng ipopostpone, mamaya dismissed on technical grounds, may kakulangan, blah, blah, blah. Alam na natin. Pero in this case, in your face, talagang dinideny, pinagtatanggol, pinagtatakpan. Hindi ko talaga maintindihan na. So, frankly, you are not hopeful or optimistic because the DPWH did announce, I remember by November last year, they did announce that they are recommending charges to be filed against the former speaker. I remember, I think the president himself announced that the DPWH was recommending it. But given it is now January 2026, are you optimistic, Senator Marcos, of any Yes, kind? No, to tell you the truth, nung August pa, nananagilid na kami. Paano nag-umpisa si Chairman Marcoleta, mga backup kami doon sa Blue Ribbon, and we started investigating this flood control mess. And then we brought up the subjects of the unprogrammed, the 800 billion, pinakamalaking kitty ng DBM, the DPWH, and of course, all the insertions that magically appeared during the BICAM or the small BICAM. In 2025. You will recall I never signed the 2025 budget either. And as a matter of fact, made a privileged speech in December 6th of 2024 urging E.S. Bersamin at that time and Secretary Amina, huwag papirmahin ang kapatid ko dyan, dadali tayo dyan. So you did, you advised that? You bakit told pumirma? Secretary Yun naman pala, ba't pumirma? Si Amy Marcos parang pag gini-interview muntang okay na sana di ba? Pangandaman noon. Hindi, tumayo ako. May privilege speech ako doon. Talaga sinabi ko, huwag din niyo papayagan at patay tayo dito. Talagang kalokohan to. At yung mga infrastructure projects, humingi ako ng listahan. I was asking for a list and all they told me, no, there's trillions there, but it's various infrastructure projects. Nagkakamot ako ng ulo. Anong various infrastructure projects? VIP? Anong pangalan ni VIP? Bakit walang listahan? Billion. How is this possible? So I was really perplexed about that. And thereafter, they urged us, pirmahan na ninyo yung BICAM report. Sabi ko, asan yung BICAM report? Ang kulit-kulit ko, tanong ako ng tanong. Basta pirmahan ninyo. Hindi naman ako pwedeng pumirma. Hindi ko pa nakikita. Yun, yung mga blankety blank. May 67 yata na blank amounts. I'm like, alam mo, Ilocana ako. Hindi ako pirma ng mga blank check. Kaka-nervyos. And that's what happened. I never signed it. I knew it was going to be trouble from day one. And I knew that this flood control mess was going to go nowhere when Chairman Marcoleta was removed from the Blue Ribbon Committee, because thereafter, talagang hinihinto na kami kapag umaabot na kay Bonjing, Tambaloslos, pag umaabot na kay Sandro, pag umaabot na sa Palasyo. Biglang talagang may iskerda na sila. Talagang, okay, your time is up. Wala yan sa topic. Hindi naman unprogrammed pinag-uusapan kay Secretary Amina. Puros ganon. So, alam na namin. Alam mo, Amy Marcos, para magkasaysay ang daldal mo, kontakin mo na si Trump. Baka sakaling magbago yung kapatid mo pag na kay Trump na.
talagang patutunguhan to. Pakitang tao na lamang. But then one would think that Senator Ping Lacson would he would be more objective, he would be more fearless, he would not protect any particular public official in any way. So are you saying that the leadership of Senate President Tito Soto and Senator Ping Lacson under the Blue Ribbon Committee, they were not completely objective and fearless with the investigations? Well, sabihin na natin na hindi ako bumoto, no? Hindi ako bumoto sa kanila eh. So, I'm the wrong person to ask because I already put my vote in and I'm part of the minority now, ano? Kasama namin si Alan, si Cheese, sina Joel, Robin, Bongo. Kami Okay. yung katropa. Alright. Yan ang problema. Tapos iniisa-isa naman kami na kinakasuhan. Yan ang problema namin. Okay, let's I want to move to this. Problem. And as to Senator Ping, medyo idol yan eh. Kaya nalulungkot ako ba't nagkakaganito. All right, let's move a bit to the Senate. Puro lang ano eh. Jaime Marcos, puro nalulungkot lang. Ba't nagkaganito? Di ba? Ito dito tayo. Kahit papano may isa-isa ito. Ano? Nalulungkot ako kasi may ganyan. Naghain ng kontra sa laysay sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla Panibagong diversional, na parehong nireklamo kaugnay sa pagtanggap umano ng pera mula sa manumalyang flood control projects. Ano? Sige, Nakatutok game. si Sandra Aguinaldo. Tapos, Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan, nag-file ng kanilang counter-affidavit sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. okay? Ang National Bureau of Investigation naman na siyang nagsampa ng reklamo sang katerbang dokumento ang dala sa DOJ. Tangina, Trillanes, ikaw ba yan? Utay na, no, yung DOJ nagmumukhang tanga ngayon, no? Alam niyo kung bakit? Sandamakmak na ebidensya na dokumento ang dala nila. Tapos yung ibinibintang nila kay former Senator Bong Revilla at kay Villanueva, lalong-lalo na kay Senator Bong Revilla is hearsay. Sabi-sabi, sinabi lang. So sa madaling salita, walang sapat na ebidensya pero grabe yung dokumento nila. Gago ang puta. Ayon sa Justice Department, ang preliminary investigation ngayong araw ay patungkol sa mga proyekto sa Bulacan na kinasangkutan din ng contractors na Wawaw Builders at Top Notch Catalyst Builders Inc. Sabi na DOJ, idineklara ang mga proyektong 100% complete pero ang iba ay ghost project naman o kaya ay hindi kompleto. Naharap sina Villanueva at Revilla sa magkahiwalay na reklamo. Si Senator Bong Revilla in these 6 cases, responded na po siya sa isa. Okay, tapos si Senator Joel Villanueva is also Batang responded attorney, sayang. in another case in one of the 6 Magang cases. masisira ka Doon po sa rin anim nito. na yun, the charges are multiple. So we have direct bribery, indirect bribery, corruption of public Okay. officers. We have a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which is RA 3019. Tapos may violation din po ng the Government Procurement Act and also a violation At also, lahat yan ay galing sa hearsay. Sa sabi-sabi. Kasi ito kung talagang involved si Bong Revilla at Villanueva sa isyung yan, matagal nyo na sana ipinakita yung dokumento, yung ebidensya. Inilahad nyo na sana sa tao. Lalo ngayon, puro kayo press con. So bakit wala kayong maipakita? Sabihin na natin may dala. Jay, may dala-dala silang maraming dokumento. Pakialam natin. Pakialam natin dun. Basta lahat po ito, etong nangyayari ngayon, kaya ginigipit yung mga senador na yan kasi yan ang gagawing panakipbutas laban kay Martin Romualdez. Na unti-unti nang nangyayari ngayon. Eto nga eto sinabi ni Toby Tiangco. Nasaan yan? Nasaan yan? Eto. Saan yun? Wala. Eto babasahin ko sa inyo Huwag na natin panoorin yun. Eto, sabi ni Toby Tiangco.
Tuwang-tuwa siguro si Nasaldico at Representative Martin Romualdez kasi parang ninilihis na ang issue at hindi na pinag-uusapan ang korupsyon bunsod ng 2025 national budget. May mali dito si Tiangco. Siguro kay Saldico hindi. Pero ang tuwang-tuwa dito si Martin Romualdez. Kasi nga ito ay nasa playbook ni Martin Romualdez para matabunan yung issue sa kanya. Alam niya na kapag eto, pustahan tayo. Halimbawa, pagiging mastermind sa flood control scam ay isang congressman na hindi masyadong kilala. Sa tingin niyo puputok 'yon? Sa tingin niyo matatabunan yung issue ni Martin Romualdez? Siyempre hindi. So ano ba ang pangtabon? Ano ba ang talagang popular or makakatawag pansin sa mga tao? 'Di ba? So walang iba kundi mga senador. At kung hindi artista na mga senador na hindi nila kaalyado. At unang-una, etong si former Senator Bong Revilla is matindi ang galit nila dito dahil anak at asawa nito or anak niya or pamilya niya ay hindi pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isa pang nakikita dito, mortal at ito ay talagang ibinubulong ni Remulla kay Marcos Jr. Dahil may mga panaginip ako. Ito na yung panaginip na gustong angkinin ng mga Remulla yung mga distrito na nasasakupan ng mga Revilla. Yun. Sasabihin nila, bakit? Malakas ba si Boying Remulla kay Marcos? Oo. Paano magiging ombudsman niya kung hindi malakas? 'Di ba? So isa to sa nakita nila na idea na, pwede nating gipitin to si Bong Revilla. Pwede nating gipitin to, diversional tactic natin, pangtapal natin to. Pwede. Una-una, hindi naman sumunod sa gusto natin yan 'Di ba? Hindi sumunod sa gusto natin yan na pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sumundot si Revilla. Galit din ako dyan Puta na, yung nila, yung lugar nila doon, ang laki. Tapos ang ganda pa ng pamamalakad nila. Nasisilip yung korupsyon sa amin. Yun. Kaya yung mga bali-balita na yung mga banateros mga kabiyay, huwag kayo basta-basta maniniwala na kahit sabihin na tumanggap, 'di ba? Tumanggap ng perang ganito. Ang hinahabol natin dito yung mastermind na si Martin Romualdez po yun. Hindi si Chis Escudero, hindi si Villanueva, hindi si Bongo, hindi si Senator Bato, hindi si Senator Bong Revilla, kundi si Martin Romualdez at Marcos Jr. ang dapat na imbestigahan, kasuhan at panagutin dahil sila talaga ang mga mastermind sa nakawan na nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Yun.